Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Aquarius. Pauna mensahe po ninyo ay Ten of Swords. So, Ten of Swords, tens now represents endings and beginnings, Aquarius. Kaya meron ditong mga magtatapos na or meron na kayong mga tatapusin na sa buhay ninyo at handa na kayo magsimula, no? Yung araw sumisikat, no? So papunta na kayo doon sa liwanag, no? Papunta na kayo doon sa paglaban sa bagong hamon ng buhay, papunta kayo doon sa pagsisimula, no? Kung ano man ito, this could be matagal na ninyo itong binitbit sa dibdib ninyo, sa sarili ninyo, kasi parang maaring nagkaroon kayo dito ng sitwasyon in the past ng betrayal, ng cheating, na baka na-cheat kayo, na-deceive kayo, naloko kayo, yung ganon in the past, ano? Kaya parang sa isip ninyo, ang daming naisip ninyong bakit, 'di ba? Maraming bakit, maraming tanong sa sarili ninyo, nagkulang ba kayo? Masyado kayo nagtiwala, yung gano'n, ano. So, nasaktan kayo dito ng todo-todo for whatever reason, ano, yung kung ano man ang nagre-represent ng Ten of Swords na to sa inyo. Pero ngayon, dedesisyon kayo or magdedesisyon kayo na it's time na para bumitaw na sa sitwasyon na ito, no? Maaring na-realize nyo na parang napunta na kayo sa stagnant energy for so long dahil sa sama ng loob, sa nangyaring ito sa'yo in the past, no? Kaya ngayon, handa na kayong magbagong buhay. Handa na kayong mag-move on sa sitwasyon na to. Handa na kayong bitawan na ang sama ng loob at lahat ng itong sakit ng ulo na dinulot ng sitwasyon na to sa inyo. May acceptance na dito, may pagpapatawad na, kaya handa na kayong mag-heal at handa na kayong mag-move on, which is really good. Kasi gusto mo nang magbagong buhay, magsimula ng bagong chapter sa buhay ninyo rito on a clean slate. Kaya gusto nyo nang magpatawad, no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have 9 of Wands. Ayan, this is the wounded warrior energy. Aquarius, si 9 of Wands, no? So, meron dito sigurong mga trabaho kayo, task, proyekto, ginagawa, na parang binuhos nyo na ang lahat. Pero hindi nyo pa nakikita kung ano yung magiging bunga nito. Hindi nyo pa nakikita yung kung ano ang dulot, no, na resulta sa iyo ng mga ginagawa ninyo. Kaya parang gusto nyo nang sumuko, gusto nyo nang iwanan ang sitwasyon na ito. Pero ito, this is an energy of perseverance din, kaya inaanyayahan kayo dito na mag-continue on pa kayo. Continue on with what you are doing dahil nalalapit ka na sa inyong pagtatagumpay. This is already 9. Ang sunod nito is 10, which is yun na yung finish line ninyo. Kaya magpatuloy lang kayo. Keep on track kasi nasa right path kayo. Yun nga lang, no? Meron ditong maaring baka merong challenge pa, no? Maaring isang challenge na lang ito at mapupunta na kayo sa inyong tagumpay, kaya wag ninyong susukuan. Okay? We have the Fool. Ayan. So, this is an energy of new beginning. New beginning din si 10 of Swords. Kaya, for sure, no, magsisimula talaga kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo. So, since this is a general reading, Aquarius, iba-ibang sitwasyon ninyo rito, iba-ibang sitwasyon ng bawat isang Aquarius rito. So, maaaring ang iba sa inyo magsisimula ng bagong chapter sa buhay ninyo related to this, no? Maaari din na ang iba related sa trabaho, related sa career, related sa pamilya,
related sa negosyo, no? So it could be anything, no, for each and every one of you. It could be in any area of life, okay? Na magsisimula kayo ng bagong chapter rito. We have Wheel of Fortune. Napakaswerte ninyo, Aquarius. Mababalot kayo rito ng swerte, no? Wheel of Fortune is an energy of good luck and good fortune. Kaya, ang iba sa inyo rito talagang siswertehin, ano? Mababalot kayo ngayon ng good luck and good fortune. Yung energy na to brings forth positive changes. Maraming magbabago sa buhay ninyo. Maaaring meron ditong there's a lot of movement na maaring mangyari dahil may transition at ang iba rin sa inyo rito, yung parang turning point ito ng buhay ninyo. Mababago na ang inyong situation for the better. Kung dati puro kayo problema, puro kayo sama ng loob, ngayon mababago na yan kasi this is the divine intervention happening rito. Diba? Itutulungan kayo ng divine universe na mabago ang inyong sitwasyon for the better. Swerte rin ito pagdating sa pera, no, Aquarius, kaya maaari na meron din dito mga financial blessings or financial opportunities din na dadating na magbibigay sa iyo ng kaluwagan sa pera. Queen of Swords. Ayan. So, ito si Queen of Swords? Decluttering, 'di ba, ng buhay ninyo. So siguro ngayon iniisip-isip ng iba sa inyo rito, bakit ako hindi nagmo-move forward? Bakit hindi ako umuusad sa buhay? Bakit ako hindi pa ako nakakapag yung bang hindi ko pa nakukuha yung mga gusto ko, 'di ba? And maybe now mag-aano ang iba sa inyo rito, magmumuni-muni, magninilay-nilay, magre-reevaluate kayo ng inyong sitwasyon sa buhay at maaring maisip ninyo sa ngayon na baka kaya nasa stagnant energy ako kasi maraming negativity sa buhay ninyo, maraming negative thoughts, feelings, emotions, negativity sa inyong energy field, and you are going to declutter them sa ngayon, maiisip ninyo na yung mga negative na yan, energy sa buhay ninyo, yun ang nagiging sagabal, yun ang nagiging barrier between you and the swerte, between you and your success, between you and your happiness, between you and all the blessings, di ba? Kasi kapag may negative talaga, may negativity sa buhay ninyo, sa sarili ninyo na hinaharbor ninyo dyan, rest assured, no, na yung maa-attract ninyo then is more of negative. Kaya minsan masasabi natin na parang ang hirap, no? Hindi dumadating ang swerte, parang hindi ako pinapakinggan ng Panginoon sa mga dasal ko, 'di ba? It's maybe because, no, isa sa mga rason siguro diyan yung yung negative energy, no? Kung ang pino-project natin is negative energy, negativity ang bumabalot sa atin, asahan na natin na negative din na maa-attract natin. Kasi ganun ang law of attraction. Law of attraction is always at play. Diba? Kung negative ang iniisip natin, negative ang nararamdaman natin, lagi tayo nagko-complain, lagi tayo nagwa-whining, no? So, asahan mo na yun din ang mangyayari sa atin. Yun din ang kind of energy na magta-transpire or mangyayari sa buhay natin. Okay? Kaya ngayon, si Queen of Swords, maaring ma-realize nyo yan sa ngayon na maraming negativity siguro sa isip, sa puso, sa energy field ninyo. Kaya tatanggalin nyo na yan. No? Tatanggalin nyo na yan, which is really good. Kasi habang meron tayo mga energies of fortune and good luck, magandang ito yung pagpukusan ninyo, magandang mag-project kayo ng positivity, positive mindset, positive outlook, positive thoughts, feelings, and emotions, at mahahatak ninyo ang mga mabubuti at magagandang energy. So, nako, ang dulas nito. So, tignan natin, ang daming lumabas. We have a spiritual work.
open your heart to a spiritual career and heal the human heart. You are a light worker. Wow. So, sinasabi sa inyo ngayon, Aquarius, ng universe, na you are a spiritual worker. So, maybe it's about time na para mag-embark kayo on a spiritual career, no? Flexibility, adapt slowly by using versatility, compromise, adaptation, change, etc. So, be flexible in your methods. Wag lang tayong mag-focus doon sa kung ano lang yung alam natin. Wag lang tayong mag-focus sa kung ano lang yung nakasanayan natin. Let's be adaptable and be flexible. Kung ano ang meron dyan resources, kung ano ang meron dyan na alam nating makakatulong sa atin, makakapagpaganda, makakapagpabuti ng ating sitwasyon, then let's embrace it, no? We have exhausted and feel financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. So, siguro ang iba sa inyo, Aquarius, pagod na, hindi lang physically, mentally, emotionally, kundi pati na rin financially, Pagod na din ang bulsa ninyo sa ngayon, Aquarius. Kaya, it's about time na talaga na mag-attract kayo ng wheel of fortune ninyo at project positivity. Okay? Focus sa positive thoughts, feelings, and emotions kayo ngayon. Mag-recharge kayo so that mapalitan ang ninyo, ang pagod, yung lakas ninyo na nawala na mapalitan para makapag-regroup kayo. Authority, take on the role of a leader and everyone will respect you. Ayan, so siguro meron ditong offer sa inyo to become a manager, to become a supervisor, no? So may offer dito for a managerial position. So good luck sa iyo. Vacation, start a perfect vacation and enjoy the freedom. Take time to recharge. Ayan. So, it's really time for you to recharge, no? Aquarius. Kaya siguro dahil ang iba sa inyo nakabook na yung bakasyon na yan, maaring papunta na talaga kayo sa pagbabakasyon, So, good luck. Wellness, ensure your body is nourished, join a gym and regain strength. Ayan, live a healthier lifestyle. Kailangan ninyo yan. Kailangan ninyo ng balanse sa buhay. Kailangan na nagpapahinga din kayo, nagre-replenish ng katawan ninyo at saka kailangan na nagpapahinga rin, hindi puro trabaho, okay? So, yung bakasyon na to is going to give you an opportunity to recharge, no? Hindi kailangan magbiyahe, hindi kailangan magpunta sa ibang lugar, sa ibang bansa para magbakasyon. Sometimes, all we need is staycation. Yung nag-i-stay lang tayo sa bahay, hindi muna nagtatrabaho, nagpapahinga lang, nag-i-spend ng time with family, nakikipaglaro sa mga anak, yung mga ganun ba, no? Tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Direction, where are you heading? Ayan. So, parang sa pagmumuni-muni ninyo rito, no? Ito yung tanong sa inyo ng sarili ninyo. Where are you heading, Aquarius? So, maganda to, no, na magkaroon kayo ng time para magmuni-muni so that you'd be able to figure out, ano nga ba ang gusto ko? Kasi kung alam ninyo kung ano talaga ang gusto ninyo sa buhay ninyo, then you would be able to figure out saan kayo magsisimula. Ano ang sisimulan ninyong gawin, hindi ba? Happiness, ayan, magiging masaya na kayo, Aquarius. Magiging masaya kayo. So, siguro, eventually, you're going to get back to your center. Kaya, magiging masaya na kayo. Magiging masaya na kayo dahil magiging balanse na din ang sarili, ang buhay ninyo. Okay? We have courage in the face of conflict. Ayan. So, yung courage na to, no? Courage ito na kailangan ninyong buhayin from deep within you para maharap ninyo ang lahat, no? Kung ano man ang mga nagaganap sa buhay ninyo. May mga challenging situation siguro, kaya kailangan ninyong tibayan ang inyong loob dito, or dahil may sisimulan kayong bagong chapter sa buhay ninyo, something na maaaring you are going to take a leap of faith kasi hindi pa ito
hindi ito yung dati ninyong na ginagawa o hindi ito yung nakasanayan na ninyo, no? Kaya siguro gusto ninyong magsimula ng bagong buhay at kaya kayo magsusubok ng mga bagong avenues din, and you may need to come out of your comfort zone. Kaya kailangan ninyo magpakatatag. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.